Magandang araw po uli sa inyong lahat mga kamatyas. Dito naman tayo sa naging bakbakan nila Hikaru Nakamura and Alireza Ferrugia na kung sino ang nanalo sa kanilang dalawa sa match ay siya ang haharap kay Magnus Carlsen matapos talunin ni Magnus si Niemann sa kanilang kaabang-abang na paghaharap. Posted lang po sa ating YouTube sa mga di pa nakakapanood sa napili nating best game nila. Ngayon naman, pumili tayo ng best game nila dito sa longer time control na 5 minutes para kahit papaano mabigat-bigat ang tira. At sa huli po, papakita ko sa inyo ang kanilang naging final score. Ang ginawa ni Naka, nag-D4, Knight F6 si Perusia, C4, G6, at tinirahan ng F3. Kung tawagin pala ito ay Alekhine's anti-Granfeld variation. Mukhang naramdaman ni Nakamura na magga-Granfeld si Perusia. Nag-E6 talagang kakaiba. Ito yung kakaiba na nakita ko against F3. Kasi ang bishop ready na to develop sa G7 kung bishop ay i-develop lang ano. Pero nag-E6 pa. So parang binigyan ng two options ang dark square bishop na pwede pang makadevelop dyan or sa kabila. Kakaiba itong E6. Knight C3. Nag-C5 para namang Benoni. No? Halo-halo eh. Oh. D5, D6, E4 at nag-Bishop G7. So ito po ay masasabing King's Indian Siamese variation pumasok. Doon na uwi. Capture, capture, castle at nag-Queen D2 and nag-A6. Ayan, para mag-B5 at dito nag-A4. Okay, para pigilan. At nag-Rook E8, Knight GE2, Knight BD7, syempre, tuloy lang sa pag-develop, Knight G3, at nag-Queen A5. Yun nga lang, ingat talaga dito dapat ang puti kasi sa dami po ng mga tactical blows na mabubulaga ka na lang sa gagawin ng black pag hindi ka dito alisto. Bishop E2, B5. Ayan na, yung mga ganyang pangulit na hindi pwedeng capturein. Syempre, nakapin. Castle, B4, Knight D1, and nag-C4. Yan na ang mga binibiling mabibigat na tirading scheme mga kamatya. So, C4, sacrifice yung pawn at kinapture nga ni Naka, nilagyan ng bad move ng computer engine. Pero bookline pa rin naman ito. Pero bad move na pala yan sa computer engine. Ang gusto ng computer kung, okay, yung old line na King H1. Old line yan King H1. Pangalawa yung Bishop takes, pangatlo yung Bishop E3, and pang-apat yung Rook C1. Yan ang mga lines. Pero balik tayo dito sa Bishop takes C4 line, nag-Queen C5 check, Knight E3, obligado naman para may depensa Bishop, and nag-H6. Yun lang. Yun pala kapalit nun. Yun pala compensation ng isang pawn. Na dito mauobliga na i-capture yung dark square Bishop sa Knight. Takes yes dito, 1 pawn daw ng black, pero na-eliminate naman ang dark square bishop ng puti na po pwedeng sumangga or tumapat sa strong Fianchetto bishop. Ayun ang kapalit. Positional ano? Nag-Rook C1, Queen D4, Rook F2. Ayun, yun. Teka lang muna mga kamatyas. Pag Rook F2, nobility. Okay? Old line ay Rook C2. Yan. Okay? Okay, wala na kagad sa libro ang labanan after Rook F2 at nag-Knight C5, tineret ang pawn, nag-B3, dinipensahan at nag-Bishop D7. Okay, so develop, nag-Queen E1, Bishop G5. Tingnan nyo kapalit ng isang pawn, ano? Matulis na aktibo ng Bishop. Knight C2 at tineret ang Queen, Queen E5, Rook D1, A5, okay, Knight D4, at nag-F5. Ayun, nagpasabog si Perusia pero hindi nagustuhan ng computer. Dapat po ay H5 lang daw para yung pawn ay gagapang para atakihin yung Knight sa G3. Okay? Nag-F5. Okay, basag, Knight C6. Talagang sumugod dyan para pag capture, mabubuksan nga naman ang bishop. Kumbaga, gustong maramdaman ni Naka na lamang siya ng isang pawn. 1 pawn up advantage pero parang di niya nararamdaman Kaya parang napilitan siya na gumawa ng aksyon para maramdaman. Pero ang accurate daw ay Rook E2 lamang. Yan lang pala. So pag kinapture anytime, may Knight takes E4 mga kamatyas.
So, with the strong control sa e-file. Pero balik tayo sa knight c6, queen c3 pumasok. Ay, may sundot ng paparating na bishop e3. Nag-f4 sinangga, bishop f6. Yun nga lang, parang naalangan yung pawn e4. Napa e5, capture, and the queen takes c3. Ayan, queen to queen na, takes, and f takes e5, bishop takes e5. So, dito po, kung magbibilangan tayo ay nabawi na ni Firouzja yung isang pawn na sinacrifice kanina, and nag-rook c1. Kumbaga, okay, pantay tayo ng pawn, pero sa isip ni Nakamura, pag nakuha ko yung pawn mo sa c3, lamang uli ako ng isang pawn. Kasi parang napasubo, overextended ang tawag dyan. Nag-g5, ayun, para pang-irita, mag-push f4 to attack the knight, nag-rook e2, rook to rook, pinatungan, battery, at dito nag-rook takes c3. Okay, wala namang dapat alalahanin. Sapat ang bilang ng depensa ng tore sa e2. At nag-f4. Nako, obligado yata. Knight h5. Kala ko obligado na eh. Knight h5 kasi pagka capture, mau-open din kasi yung knight sa tore. Okay, nag-king f7. D6 check ang ginawa ni Naka. Yun lang mga kamatsas. Yun lang, nag-blunderacious bigla si Naka. Ang sama nung tira daw. Oh. Dapat lang ay capture, tapos bishop f1 para manatiling equal. Okay, may threat sa knight. At hindi naman pwedeng capturein yung pawn d5 dahil may bishop c4. Sisibatin po yan, matatalo ang black. Okay, ganun pala, no? Pero ang ginawa kasi nag-d6 check. Sakit. At simple lang. Bakit naging blunderacious yan? Pag tira ng king g6, ayun. Iyakan time yung knight sa gilid. Walang pupuntahan. Papaano isasalba? Yun ang mabigat. Napilitan capture, and nag-g4. Grabe. Hindi na malaya ni Naka. Kulong na pala yung knight niya sa gilid. Okay, capture lang. Aray nako, ang sakit. Wala pa rin pupuntahan yung knight. Grabe namang, tira yun, sayang. Capture! And the rook takes g3 at umuwi lang, nag-bishop to d7 at dito po ay may 2 seconds pang natira si Naka, mayroong 18 seconds si Firouzja, nanalo si Firouzja. At ano ba ang kanilang naging score? Silipin natin mga kamatsas. Sa results tayo pumunta. Ayan po ang kanila naging score. 11 dito si Nakamura at 16 points naman si Firouzja. Grabe, batak na batak si Firouzja ngayon. Napansin nyo yung mga pinagcha-championan ni Firouzja, no? Halos grabe, tinalo niya si Nakamura. Laging tinatalo ni Naka ito pagdating sa speed chess, pero ngayon hindi umubra. So sila po ay naka 27 games. Ayan sila Magnus and Niemann, naka 30 games no? Ayan, ang makakaharap ni world number 1 Magnus ay ang kanyang gustong-gustong kalaban sa match, Alireza Firouzja. So, isa na naman itong dream come true kay Magnus. Marami-rami silang paglalabanan yan. Sa 5 minutes blitz, 3 minutes blitz, at bullet, mga kapatsas. At anong oras kaya ang kanilang bakbakan? Ang sarap i-live nito. Kaso, mga kamatsas, tingnan ko lang kasi may lakad po kami ngayong araw na ito. So it's Saturday, September 9, 2024. Ayan, pag nakauwi ng maaga, ay pasadahan natin ang kanilang live. Mag-live tayo mga kamatsas. Gandang bakbakan sa pinali ito. Magnus Carlsen versus Firouzja. Ito po ay halos masasabi nating face-to-face tournament kasi kahit na ang kaharap nila ay screen para to play and use the chess.com site, nandun pa rin sila sa isang venue, may arbiters din doon. Nakikita talaga sila face-to-face. So, yan po mga kamatsas, Okay, maraming salamat. Sana natuto kayo at na-inform. At muli po, ay nag-iimbita ako sa darating na September 23, ay magbubukas tayo ng online training, group training class for beginners, intermediate, and advanced level. At meron din po tayong for one-on-one training at face-to-face at online sa one-on-one training. So, mag-register na kayo. Ipopost ko sa comment section below. Ipipin ko para maklik nyo na lang at makapag-register na po kayo. So, konti na lang ang slots
Kasi marami nang naka-register. So sana po makahabol kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.